So ayun, mega love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao and Republic of Mindanao ni Digong. Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ngayon po mga kababayan, meron po tayong panibagong update, meron tayong panibagong vlog na ito po sa araw mismo ng Pasko. Ito po ang kakaharapin po ng ex ni Fiona na si Jan Amores at nakalagay nga dito sa isang grupo or isang agency na sinalihan nito ni Jan Amores bilang basketball player or ang GAB revokes Jan Amores license. So nakasaad po dito mga kababayan sa natulang artikulo ng ABS-CBN, ayan, Northport select Jan Amores during the 2023 PBA draft in Taguig City on September 17, 2023. Ngayon naman, ang nakasaad dito sa artikulo ng ABS-CBN, Jan Amores registration with the Games and Amusement Board or GAB may be cancelled pending the result of the investigation on his involvement in a shooting incident last month. Amores, who plays for the Northport Batang Pier in PBA, shot a man but missed following a disagreement over a basketball game in Lumban, Laguna last month. He and his brother surrendered to police and were charged with attempt homicide. They are now out on bail. Di ba? So, ngunit, yun nga ang nangyari mga kababayan ay tinanggalan na po ng lisensya at tuluyan na pong hindi na po siya, no, miyembro ng Northport Batang Pier ng PBA. So, tinanggalan na po siya. So, ito po ang bumungad at pamaskong handog ng ex ni Inday Fiona. Tinanggalan na ng lisensya bilang basketball player. Kasi actually, ganito lang kasi yan eh. Meron naman kasi tayong mga kasabihan, mga kababayan, na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, hindi naman po pwede na ikaw hindi ka addict, tapos may 5 kang kaibigang addict. Oh, so anong tawag sa'yo? Halimbawa, ikaw hindi addict, tapos yung kaibigan mo 5 addict, anong tawag sa'yo? Addict na rin. So kung ikaw, matinong tao, ang kaibigan mo lasinggero, sabongero, basagulero, addict, damay ka na. Bakit ka nakipagkaibigan sa mga yun? Alam mo namang ganun ang ugali nila. So, meron kasi tayong kasabihan na same feathers flocks together. Diba? So, hindi na po tayo magtaka dito kay Jan Amores kung namaril siya kasi ang ex nga niya nanununtok. Diba? Oo. Wala, hindi na tayo makapag-react. Yung ex nga nanununtok. Di syempre yung jowa namamaril. ang pangit naman at ang sakit naman sa damdamin nito na balitang ito na magpapasko, natanggalan ka ng lisensya. So, okay lang naman kahit matanggalan siguro ng lisensya kasi meron namang negosyo na bigay ni Fiona. Kaya actually sa totoo lang mga kababayan, ako nung una hindi talaga ako naniniwala na totoo ba yung issue at sabi-sabi na binigyan nga daw di umano ni Fiona itong si Jan Amores ng gasoline station. So ako naman natawa ako, totoo ba? Ganyan ba? Sila ba talaga? Actually meron kasing nakapagsabi at kumakalat nga, no? Na viral na usapin na talagang binigyan nga talaga ni Inday Pusit ng gasoline station itong basketball player. Kaya nga naman nakakapagtaka lang din bakit nga ba nakabili din ng baril itong basketball player? So saan kaya galing yung baril na yon? 'Di ba? Ganun lang naman ka-simple Kung kaibigan mo killer, basagulero, nanununtok, hindi na magtaka ang tao. Ganun ka na rin. Bakit ka nakikipagkaibigan sa killer, nanununtok, basagulero, addict at miyembro sa triad? 'Di ba? Kung hindi ka rin kasali. So hindi na nagtataka ang taong bayan na same feathers flocks together nga. 'Di ba? Pero yun lang, masalimuot na Pasko, kaya naman pala itong si Pusit na nanahimik, wala na, di ba? Kasi nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, tudo daldal, tudo bakbak itong si Pusit. Ayon nga sa mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos,
na wag nyo na lang kasi pansinin yan kasi nakakasawa. Pag hindi nyo pinansin yan, titigil din yan kasi wala nang pumansin eh. Oh, actually nga, pati yung mga supporter niya nagsasawa na rin, puro na lang daw mukha niya eh. At saka napagtanto-tanto nila, bakit ba tayo bubuto dyan kung tatakbong presidente yan? Wala pa namang napapatunayan yan. Bakit nung mayor ba ng Davao yan, ano bang napatunayan yan sa Davao? Oh, wala pa naman. Oh, kapatid nga ngayon, mayor sa Davao, ano bang napatunayan? Wala rin. Oh, so bakit natin ibubutong presidente yan? Oh, at saka yung 32 million na pinaglalaban niya na kahit i-impeach nyo ko ng 1,000 beses, kahit mag-file kayo ng impeachment dyan, 1,000 file or 1,000 impeachment complaint laban sa akin, hindi ako natatakot kasi nasa akin ang 32 million na boto na binigay ng taong bayan noong 2022. Ang tanong, yung 32 million ba yun nasa iyo pa? I-deduct mo na nga yung INC na 7 million, nawawala na. Oh. Kung sa INC pa lang, wala na yung 7 million. Diba? So, ilan na lang natira sa 32 minus 7 million, 25. Oh, nasaan yung 25 ngayon? Yung 25 million na boto ni Pusit, no? Parang build run ni Digong yan. Oh, marami ang sabi, ang daming build ni Digong, ganito, ganyan. Pero pag hanapin nyo na saan? Diba? Kasi kung sabihin natin SLEX, Skyway, NLEX, PTX, parang kadadaan mo dyan may bayad naman. At saka nakalagay San Miguel Corporation. So nasaan dun yung sinasabing build ni Digong? Lahat naman ng halos dadaanan mo may bayad. Tapos nakalagay sa Ayala, Group of Companies, minsan nakalagay sa San Miguel Corporation, minsan nakalagay sa, di ba, kay Gokongwei. So wala naman ako nakitang build ni Digong. So parang ganun lang din. Paano nangyari na ibuboto ninyong presidente si Gurgur sa 2028 election? Ano bang napatunayan yan? Yung naging mayor yan. Oh, wala din namang napatunayan yan sa Davao. Anong napatunayan niya bilang mayor sa Davao? Di ba wala? Di ba? Ano bang napatunayan ni Inday Pusit nung naging mayor siya sa Davao? Ano bang naipatayo niya dong building? Nakapagpatayo ba siya ng building doon na pabahay para sa mga squatter? Nakapagpatayo ba siya doon? Nakapagpagawa ba siya ng kalsada para sa lubak-lubak ng kalsada? O napagawa na ba sa Davao yung sinasabi nila na ang kuryente ay nasa lupa, nagagayahin ang Singapore? Ipagkakaalam ko, ilang lugar lang sa Davao ganun, yung hindi bahain. Pero sa Davao, itry nyong ilagay yung kuryente sa ilalim ng lupa, sa drainage. Halos bahain lahat ng lugar sa Davao. Itry ninyo. Kung hindi ba nag-ground lahat ng mga residente sa Davao. Biruin nyo sa Davao. Ang Davao po, hindi po buong Davao, mayor ang mga Duterte. Davao City lang po. Hindi po lahat ng lugar ng Davao ay hawak nila. At saka sa pinagyabang nila na ang kuryente daw sa Davao na sa ilalim ng lupa, tang-inang yan. Huwag po kayo magpapaniwala. Kung ang kuryente sa Davao na sa ilalim ng lupa, pag binaha ang Davao, nakakatakot. Bakit? Pag nag-ground ang kuryente, patay lahat ng residente. Huwag po kayong magpapaniwala dyan sa mga fake news na pinapakalat ng mga politician na yan. Lalo lang dito. Pinapakalat nila ngayon na ganito ganyan daw. Napakapait po at masalimuot na Pasko ang sinapit ng ex ni Sarah. Tinanggalan ng lisensya. Sa bagay, kahit naman walang lisensya, okay lang. Bakit? May gasoline station naman. Di ba? So yun lang. Maraming salamat mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and dito sa ating YouTube channel. So, ito po si Ken Garcia ang nagsasabing, mapagmatsyag, mapagpanuri, at mapagmasid para hindi po tayo maloko ng ating kapwa at maiwan sa mga panibagong balita. Katulad na lang dito, ex ni Inday, masalimuot ang sinapit sa araw ng Pasko. And I thank you. God first.